Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto Diretso. O ito mga kabunyog, mga kababayan. Si former Secretary Ronald Llamas, ewan ko kung alam nyo, ikaw Banald, ang unang president ng Akbayan, ano? Yes, founding president at saka presidente for 15 years. Oo. Ngayon, hindi na siya president. Pero nandyan pa rin siya sa Akbayan. Kumbaga, pero kasama siya sa mga nagbuo niyan. Ngayon, bakit ko na itatanong yan, Ald? Kasi mainit kayo ngayon eh. Oo mainit nga. kayo ngayon. Oo nga. Talagang pinangalanan kayo ni Sara Duterte. Naglabas ng recorded message si Sara, binibira si Senadora Risa at kayo sa Akbayan. Yes. Ang unang issue sa inyo, Nald, nag-file daw kayo ng impeachment complete, wala naman daw kayong proof or mga ebidensya. Anong sagot mo? Well, sabi nga niya, luma na daw yan. Totoo naman, luma na yan. Dahil pinatay ng Supreme Court yan last year, di ba? Siyempre, ang nag-file din sa Supreme Court, si Sara rin. Ayaw niyang, kung gusto niya lumabas yung ebidensya, bakit niya pinatay? Bakit siya nag-file sa Supreme Court para patayin? Di ba? Dahil nandun naman lahat ng ebidensya eh. Nandun yung sinabi ni Las Cañas na siya yung Tokhang Queen ng Davao. Nandun yung mga COA disallowance. Hindi lang sa Office of the Vice President, kundi pati yung mga bilyones sa Office of the DepEd Secretary, nung siya yung DepEd Secretary. At nandun din yung evidence doon sa 120 million na ginastos niya in 11 days. At yung mga nilagay niya mga pangalan na Piatos, Nova, Tempura, etc. Maraming ebidensya, attorney. Kaya nga, agree ako na luma na yan dahil nga karamihan dyan ay last year pa na file. No? At dahil hindi inaksyonan at pinatay ng Supreme Court, pwede pa namin gamitin ngayon. No? Pero dinagdagan namin yung Madriaga testimony. No, dinagdag lang 'yon. No. Kaya harapin na lang niya. Imbis na banat siya ng banat, 'di ba? Harapin na lang niya dahil sabi naman niya wala siyang mali o masamang ginawa. Di okay. No. Ikalawa, sabi niya political daw ang motivation. Saan kuweba ba siya nakatira, attorney? Malaking bahagi naman talaga ng impeachment is political. Hindi lang siya legal. Dahil tatanggalin ka sa posisyon eh. Hindi ka na pag na-convict ka, hindi ka na pwedeng tumakbo. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong posisyon. Kaya talagang political siya. No? At yun nga yung dahilan, dahil impeachable person siya, hindi siya pwedeng kasuhan. Diba? Kung hindi naman siya impeachable person, kinasuhan na lang namin siya sa korte, yung regular court. No? Kaya bakit siya nasusurpresa na ito ay political, na ito ay luma na? No? Tapos, ayun, binanatan pa niya na ang nasa likod daw nito ay si Senator Risa. Akbayan na nag-file eh. Si Risa, leader ng Akbayan. Natural, nandun si Risa. Natural, nandun din ako. Chair emeritus ako eh. No? Kaya, parang mga attorney, parang ang tawag doon, non sequitur, yung mga binanggit niya doon sa kanyang video. Hindi ko, dapat siguro, attorney, in-advisean mo siya bago niya ginawa yung video. No? Kung hindi, nagiging vulnerable lang siya. At saka, pinapataas lang niya yung mileage ng Akbayan. No? Dahil, kung hindi naman niya ginawa yan, edi wala kami sa news cycle today at saka bukas. No? Tsaka hindi, Nald, plinay niya pa yung talagang plinay niya pa. Doon sa yung speech ni Senadora Risa. Oo. Noong 2024. Oo. Hindi naman yung tinatago ni Senadora Risa. Public na talagang gusto ng Akbayan ninyo at gusto ng mamamayang Pilipino na talagang matanggal siya sa pwesto. Hindi naman
Ano bang Parang, hindi ba niya alam yun? ano bang purpose ng impeachment? Removal from office. At ano daw 'yon? Pamumulitika daw 'yon para mapigilan siyang wag makatakbo sa 2028. Totoo din 'yon. Ang purpose ng impeachment ay removal from office at saka perpetual disqualification from holding public office. Yes. 'Yun. Kaya nga hindi siya criminal eh. Dahil kung ikaw ay plunderer, kung ikaw ay mamamatay tao, dapat talaga hindi ka makatakbo. Di ba? Tsaka, pero kung hindi naman siya guilty, edi makakatakbo siya. So, lalabanan ko na lang siya. Tsaka Nal, yung tindi ng ginawa mo, nakita ng taong, nakita ng akbayan, nakita ni Senadora Risa at nakita ng iba pang grupo at nakita ng buong mamamayang Pilipino, matindi to. Pag manatili pa itong Vice President, baka may mangyari sa Presidente. Ano nang mangyari sa bansa natin? Imaginein mo, 11 days na ubos mo yung 125 million? Tapos nung pinapaliquidate ka, ang liquidation mo, nag-imbento ka ng mga pangalan, Mary Grace Piatos, Oishi. Ano yun eh? Kaya nga, ang desisyon ng akbayan ninyo at saka ng bayan, ng iba-ibang grupo, ng mamamayang liberal, kami nga sa Bunyog, sumama na sa nag-file ngayon. At ang mamamayan talaga, nakita nila, Vice President ka. Kung Vice President ka, pwede kang maging President eh. Baka may mangyari sa Presidente. Ganun yung mga ginagawa mo, ang tindi mo, 125 million na ubos mo in 11 days, delikado. Delikado ang ating nito. At saka nakita naman natin nung sumunod na taon nang magkaibigan pa sila ng Marcos, wala pa yung hindi pa nabibiyak yung unit team, binigyan pa siya ng 500 million na confidential fund sa OBP at 125 million sa DepEd. Ngayon ang na-release doon parang 512 million. Tapos binigyan pa siya ng 2.3 billion na budget sa OBP. So, dahil alam naman na matakaw siya sa pondo. Si Leni Robredo hindi binigyan ng ganon panahon ni Duterte. 700 million lang ang budget ng OBP at walang confidential funds. Yes. Ngayon, nung nakita natin, ginastos niya ba ng maayos yung mga pondo na yon? Hindi. Kasi nung liquidate niya yon, gawa-gawa lang yung mga liquidations. Kaya nakita natin na mahirap maging presidente ito. Dapat matanggal to sa pagka-vice presidente, delikado. At sa 2028, dapat hindi na to makatakbo. Yan naman talaga ang purpose. Bakit natin pinilang impeachment eh? Di ba, Nal? Yes. Kaya nga nung pinapanood ko, 2 beses ko pinanood yung video niya eh. Paano? Nagulat ako eh. Dahil puro non-sequitur yung kanyang mga pinagsasabi. Kaya sabi ko, dapat ito in-advise ni Attorney Enzo paano gumawa ng atake, no? ng video. Kaya hatiyan mo na lang ako, Attorney, pag binayaran ka. Pag nagbigay ng advice. Wala daw na ebidensya. Kita nyo naman yung grupo nyo nung nag-file kayo. Hindi bit-bit ng tao yung ebidensya, hindi kaya. May tinutulak na. Kahon-kahon. Diba? Hindi, kahon. Nandun sa kahon, pero kailangan ng cart. Kasi hindi kayang bit-bitin eh. Tapos sasabihin niya walang ebidensya. Oo. Tapos natawa talaga ako doon sa doon sa video ni Vice President. Kaya sabi ko, what was that about? Sabi ko. Yan eh. Talagang sabi ko, ano ba naman tong statement na to? Yung unang linya pa lang yung simula niya pa lang. Walang proof, walang ebidensya, walang ebidensya daw yung akbayan. Pero ang malinaw, Nald, ang malinaw, talagang kayo yung gustong Actually, sinasite kayo doon kasi ang tingin niya para palabasin na politika yung nasa likod. Kasi nga si Senadora Risa ay nagdeklarang tatakbo kung siya suportahan ng oposisyon. No? Bukas siya na tumakbo. Sinabi lang niya open siya. Oo. Anyway, yun na nga. Ang sinasabi natin, kung sinasabi niyang politika ang ano ba ang description ng impeachment? Political and judicial. Yung judicial? Ano yung judicial aspect doon? Ang judicial doon, may procedure na sinusunod. Kumbaga kaya judicial siya. At saka yung
yung Senate magiging siyang impeachment court. Para siyang court. So in a way, yun yung judicial aspect. Yung political aspect niya naman, ang purpose talaga niyan, tanggalin. Removal. Removal from office and And perpetual permanent disqualification. disqualification. So, ano ba to? Paano pumasa ito sa ano? Pumasa sa Kaya sabi ko, advisor mo, attorney. ay ako nagtuturo ako ng constitutional law. Kung estudyante ko to, bagsak to eh. Kung estudyante mo si Topacio. Ay lalo na. Pero kung ang professor niya si Topacio, pasado siya. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.